nagbiyahe ka pa, nagbenta ka pa ng bangka, makaabot lamang. Talagang gusto mo talaga kaming makita, makarating sa Maynila. Kasi hindi po natin alam, he could be so lucky. Maaari mo, ito pong pinaghahawakan nitong tao na to, it could go as much as $700,000 kung mapapatunayan niya. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Mangingisda ka ba? Po, sir. Alright, Isa so po. kwento mo sa akin kung paano mo nakuha itong shell na may laman na pearl na baka sakaling ito'y hindi pangkaraniwang pearl or perlas, ano? O sino nakakuha nito? Ikaw, kaibigan mo, or kwento mo sa akin? Kaibigan ko po siya, sir. Yung bangka ko kasi po, sir, siya ang dumadala ng bangka ko. Okay? Ngayon, nakuha nila yung shells na to. Nilagay nila sa box ko kasi ako po yung namimili ng isda nila. Okay. Inabot na po ng mga 5 araw doon sa box. Okay. Ngayon, paubos na yung ice. Di ngayon, nakita ko, sabi ko, masisira ito. Hindi naman nila kinukuha. Sabi ng kasama ko, lutuin niya raw. Pagbukas niya ng shells, yung medyo malaki-laking pearl, nakuha niya mismo sa pagbukas niya. Okay. Sabi niya, ng kasama ko, ano to? Sabi niya, bakit nakarating doon ang mga bala ng baril-barilan ng mga bata? Bala ng Sabi ko- barila ng mga bata. Sabi ko, itatapon ko na sana, sir. Oo. Di ngayon, sabi niya, wag. Yung maliit, sangkutsa niya sa pagluto, nakagat ko po. Yun ang maliit at yung malaki. Yan. Parang akala mo yung mga pagkain ng mga candy na pambata, ano? Ano ba yun? Jelly beans. Paano mo nasabi na ito'y perlas na at the same time, kakaibang perlas na kung may tawagin ba rito, mellow pearl? Paano mo nalaman? At paano ka nakaabot? Sino nagsabi sa iyo? Puntahan natin si Bitag. Paano mo naisipan pumunta at idulog sa amin? Meron ba nagsabi sa iyo? Or ikaw lang nag-isip? Paano mo kami napili? Na-discover? Ikaw ba'y follower ng Bitag? Or naiisip mo ba sa papanood mo? Yun ang gusto ko muna maintindihan. Paano? Wala naman nagsabi sa akin na lapit kami sa inyo. Ngayon, mahilig po ako manood ng Facebook. Okay. Lagi po kita na napapanood. Okay. Ngayon, sabi ko sa kasama ko, subukan natin kaya maglapit kay Sir Ben. Tinanong ko lang, yun pala, dahil ikaw ay follower ng BTAG, napapanood mo kami sa Facebook page live. So naisip mo siguro ito para mabigyan tayo ng linaw, punta tayo kay BTAG. Kaya nandito ka ngayon sa aming pambansang sumbungan. Ito, para malaman natin kasi hindi naman kayo may dalubhasa. Salamat sa iyong pagtiwala at pagpunta at nagbiyahe ka pa, nagbenta ka pa ng bangka, makaabot lamang. Talagang gusto mo talaga kaming makita, makarating sa Maynila, kaya nagbenta ka ng bangka. Ano ba talaga yung mellow pearl? Ano siya, glossy po siya o matte finish. Glossy, okay. Establish na glossy siya, and then at the same time, maliit siya kasi nakain niya eh, masok sa bibig niya. So, itong dalawang information na to, at according to story niya, stated na pearl nga siya. So, kailangan ko siyang makita at matest para masigurado natin kung pearl siya. Hawak mo ba? Wala naman sila. Yes, po. Patingin nga muna. Okay. Hindi ko aagawin sa'yo. Patingin. Hawak-hawak mo pala. Sige, huwag kang mag-alala. Total, naka-live tayo. Ang sino mang mag-aagaw niyan, ha? Puputulin ko kamay. Sige. I'm looking at it physically, ma'am. Mayroon na expert. Sige, abot mo lang. So, nandito siya sa loob. Napakaliit nito. Okay. Pwede naman, sir, ilabas. Maliit po siya, Tama ma'am. lang siya Yes, magpasok sa glossy butas. po siya. Okay, close up mo. Ayan, if you're watching it on TV, yan, ma'am. Mga kasinakid ba siya ng pollen? Maliit siya, ma'am. Yes, it's glossy. May malaking possibility po na na siya. Kaya lang kung umaasa si kuya, napakamahal niya, hindi po siya napakamahal. Alright. Kasi maliit po siya. Pwede ko tingnan para po sa inyo. Para, Wala po. Ma'am, Maybe mind na yung tao. Okay. Ma'am, actually, before we did, may mga researches po kami that we decided to study based on the interest po namin kasi para wag naman kami magmukhang ignorante. Ang sinasabi po rito, the real mellow pearl spans massive range roughly from $1,000 to $2,000 per carat for standard commercial pieces all the way to over $700,000 at elite auction for world-class specimen. Because these pearl cannot be cultured or farmed, there is no fixed market standard. The price is entirely dependent on its unique characteristic. Do you agree with that, ma'am? Yes po, tama po yung sinabi niyo. It could cost as much. Ang 1 gramo po, 1 gram ng bigat ay 5 carats. So kung yun po ay 10 grams times 5, 50 carats po
yan. Maliit lang po to. Parang asing lakit lang yung capsule ng vitamins na pag iniinom nyo, parang... Yeah. Parang, so anong yan? Isa, pag nakikita, tsaka may maliit, dalawa. So, with that, do you think that little size, kasi normally, in-auction pa to in the world, very unique po to, hindi po to naka-culture, wild po to, sinasabi nila. Tama? Ako din po din sa story niya, kung i-base natin sa story niya, hindi po siya cultured. Hindi siya cultured. Wild po siya, nakuha lang po nila eh. Yes. Lulutuin po na yung sa loob hindi mismo. po yung magdadala ng value niyan kasi po meron yan ako talaga. May incidents ba ma'am worldwide or anything in your dalubhasa na may nakita po ba kayo na normally the uniqueness ino-auction in that situations, parang ganun? Meron ba sa Pilipinas na meron tayo na nakuha na kapareho nito? Mas malaki po dyan. Meron akong maliit po kasi na meron akong malaking bahata dyan. Meron akong nakikita pero yung maliit na ganyan, wala pa po. We will continue to be coordinating with you, ma'am. At the same time, protecting yung pagkakalanlan ng tao, ma'am, dito sa, lumapit sa amin. So, asahan niyo po yan, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. So, yan, tinago namin yung pagkakalanlan, pinamaskara ka namin, huwag mong sabihin yung pangalan mo, alias lang. Kasi hindi po natin alam, he could be so lucky. Maaari mo, dihira daw po to. So ito pong pinaghahawakan nitong tao na to, ang pinaka-highest sa mundo ay makikita mo pag ordinarily $1,000 to $2,000, pero yung pinapagdating sa auction depende pearl, it could go as much as $700,000 kung mapapatunayan niya. Pero paano? Ganyan pala look alike lang. Actually, first time ko lang din narinig itong Melo Melo Pearl, Sir Ben, no? And first time rin nating na-encounter na meron pala nag-exist na ganito sa wild. Okay. Now that you know, sir, na paano pag napatunayan, anong gagawin po ng Palawan Council for Sustainable Development at ano naman po yung mag-aambag ninyo? Ano yung sinasabing kahalagahan na ito ho'y nakikita ninyo dito sa sinasabing issue na to? For now, Sir Ben, hindi kasi siya pasok sa any regulation. Meaning, nung nag-check kami sa aming list of threatened marine and terrestrial wildlife species, wala siya sa listahan. Well, ang background information na nakuha namin is prevalent naman ito, Sir Ben, sa Southeast Asia and sa Palawan waters. But meron ba sa inyong Palawan Council for Development, may na-encounter na po ba kayo ng melo-melo? Wala pa, sir. Well, kung hindi pa Actually, prevalent, bakit nasabi niyong prevalent when there's nothing else na wala pa for the first time, itong kauna-unahan? According po yan sa mga literature na nababasa natin. Alright. Well, doon sa facts po ninyo, doon sa sinadata, wala pa po kayong ganyang klaseng situations na kung saan na na-encounter ninyo for their council na ipagmalaki sa Palawan province na for the first time in the history na meron kayo na-encounter, ito aksidente, nakain niya at the same time niluwa niya, maliit na pearl, ang sabi ng eksperto kanina, well, that's very unique at hindi ito nako-culture, yung isa malaki, makain niya, muntik na lang itapon. So nagkusa siya, pumunta sa amin. So I would say this is a different phenomenon for the first time sa kasaysayan ng Palawan. Siguro sir, we will be coordinating with you sir. Pinalam lang po natin sa inyo. Sabi nga natin, kawawa naman po, pumunta, nagbiyahe, nagbenta. Whatever reason, sabi niya, punta ako rito sa Bitag. Kaya tinulungan po namin to contact with you. Sir, abangan niyo po, may mga susunod po kaming gagawin dito sa parting puto sir, ha? Okay, sir. Maraming salamat for keeping us posted, and we'll be posting you all the development na may bibigay po namin sa inyo in the next few days, sir. Maraming salamat, sir. Okay, thank you rin, Sir Ben. Okay, ganito ang gagawin natin. Hawakan mo ng gusto yan, ha? Patingin ulit. Pwede naman yan, sir. Tanggalin, sir. Ang maliit na botelyang ito ay naglalaman ng isang hindi pang karaniwan. Isang perlas na hindi pa natatagpuan sa Pilipinas, pinag-uusapan lamang. For the first time, dahil doon sa sinasabing fisherman na kasama natin ngayon, sila po nakain niya, tapos biglang tinignan niya, at then, inaalam po natin, is this real? Or is this just a look-alike? Abangan! Kapambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.